Praise God. Yan. So, nung Sunday, sabi ko sa inyo, pag-aaralan natin ano yung mga ayaw ng kaaway na ginagawa natin. Okay. The things na ginagawa natin that the devil hates. So, ang title na message natin tonight is about living the life of the devil hates. Ano ba yung mga pamumuhay na ginagawa natin na ayaw ng kaaway? Na kapag sinimulan mong gawin, nanggigigil siya. Okay. So, sa mga nasa online po, welcome po sa inyo. And I hope and pray na mag-stay po tayo hanggang matapos ito. At sa mga manonood pa mamaya, I hope na matapos natin to. Let's pray. Father, we thank you po sa gabing ito at salamat sa pagkakataon na makapag-aral lang yung mga salita. And we ask, Lord, for grace to abound sa aming mga buhay ngayon. And we ask, Lord, for the Holy Spirit to fill us tonight. We thank you for your presence, for your glory in our lives in this place. At Lord, iniling namin, O Diyos, na ang banal na dugo ni Jesus, natakpan kami ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord, sa pakikinig ng iyong mga salita. We ask, Lord, na tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga mensahe sa gabing ito. And we pray, Lord, na magawa namin ito sa aming buhay, Panginoon, upang sa gayon ay mas lalong lumago ang aming spiritual discipline, ang aming spiritual na paglakad sa iyo. And I ask, Lord, for your wisdom para ma-apply namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, Lord. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat na naglagak ng oras sa prayer meeting ngayon, and even, Lord, sa mga pagpapray din namin mamaya. We pray, Lord, na ikaw pang siyang tumugon sa panalangin ng iyong mga anak, sa mga nanonood online ngayon. I ask, Lord, that you speak to them, Lord, right now, in the name of Jesus. Reveal yourself to them, Holy Spirit. Reveal Jesus sa kanilang mga buhay. And I speak Jesus sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, ano man mga pangailangan sa kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang lupang katawan, sa kanilang puso at isipan, sa kanilang mga emosyon, at spiritual, Lord, ay patuloy na dinideklara ko ang pangalan ni Jesus, that is the name above all names, Lord. At dinadalangin namin, O Diyos, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng katugunan sa mga panalangin namin, Lord. We pray for the power of God to be upon us tonight, Lord. Let us pray for the presence of God to help us, Lord. The Holy Spirit, you are our helper, and help us tonight to understand the very words of the living God. Maraming salamat po sa gabing ito, and we glorify your name, and let your will be done in our lives in Jesus' name. Amen. Yan, sabi ng James chapter 4, verse 7, submit yourselves or humble yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Laban. Kailangan natin lumaban sa ating spiritual na paglakad sa Panginoon. Marami talagang klase ng distraction, maraming gagawing pagpipigil ang kaaway, pero napakahalaga na yung salita ng Diyos ay nasa ating buhay to help us know God. And also, habang nagsasubmit tayo or nag-humble tayo sa presence ni Lord, nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon na to-transform us, to change us from glory to glory. And doon tayo nagkakaroon ng power. The more you submit to God, mas lalo ka nagkakaroon ng power to resist the enemy. Amen? Now, there are things, 10 things tayong pag-aaralan ngayong gabi na dapat nating isabuhay. Okay? To have a spiritual victory, ayaw ng diablo to. By practicing what the devil hates. The devil hates every act of faith. Pag nanampalataya ka, nagagalit siya. Pag sumunod ka sa Panginoon, naiinis siya. And love that glorifies God, pag share mo yan sa iba, nawawala yung influence niya o humihina yun. Kaya, we need to practice itong the spiritual disciplines and attitudes that defeats the enemy's work. Isa-isayin natin. 10 kasi yan. Okay, 6:30 na pala. Yan. Number 1, when we pray. Kapag tayo ay nag-pray, yari. Okay? Nanggigigil ang diablo. Kasi nakikita niya, sumulong ka na sa battlefield mo. The moment you pray, the moment you set your mind on things above, the moment you put your trust in the Lord, nanalangin ka na. Sabi ng Bible, James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Or the prayer of a righteous man availeth much. Magpapasalamat tayo sa Panginoon, no? Grabe nung Sunday. Dapat pala, tinulin lang natin yung teacher's training eh. kasi halos wala nangyari sa Muntinlupa, praise God. Although malakas yung ulan, pero grabing grace, as in, thank God. Thank God. Even sa barangay, very light lang yung mga nangyaring mga evacuees from Aplaya. And salamat sa Panginoon, kasi nag-pray talaga ang lahat. Grabe yung panalangin ng, iba pa rin pag pinanalangin talaga natin yung situation. And salamat sa Panginoon, may mga brownouts, di ba? Sa katarungan, nagpe-pray kami, Lord, may mga babies, nawa hindi mag-brownout. So, nagpitik-pitik lang 3 beses, pero nag-stay yung kuryente, praise God. So, salamat sa Panginoon.
something happens when the church pray. Amen? Something good is going to happen kapag nananalangin talaga tayo. And yun nga, the prayer of the righteous man availeth much. Sabi nila, yung Sierra Madre nga kasi daw. Pero yung Sierra Madre, pangalan ng Diyos ng ano yun eh. Pilipinas yun eh. Diyos ang naglikha sa Sierra Madre. Diyos ang kahit pa marami nang nakalbo ng konti. May mga mining kasing ginagawa, di ba? May mga naubos ng konti yung ibang parts ng Sierra Madre. Pero still, sa panalangin ng mga anak ng Diyos, nalusaw yung mata, di ba? Nalusaw yung bagyo. Pagtama sa Sierra Madre, ayun, biglang nanghina na. And salamat sa Diyos. Kahapon, Monday lang agad, di ba? Yung Monday lang, umaraw na kaagad. So, praise God sa panalangin. The power of prayer, di ba? It invites God sa battles natin kasi pag tayo ay nagpe-pray. The moment the church pray, ano nangyayari? Iniimbitahan natin ng Diyos na, Lord, ito yung battle mo. Tulungan mo kami. Ano pa? It breaks the chains. Anong nangyayari? Whenever we pray, nasisira lahat ng mga yung kanina kinakanta natin, di ba? Hindi pala, iba palang kanta yun. Yung break every chain pala iniisip ko. Pag tayo ay nananalangin, winawasak natin, kala mo lang parang wala kasing dating sa situation habang nagpe-pray ka. Pero actually, God is moving dun sa taong pinagpe-pray mo or sa situation na pinagpe-pray mo dahil nananalangin ka. And sabi nga, don't worry about anything, sinabi ni Paul, di ba? But, instead, pray about everything, tell Him what you need, and thank Him for all He has done. So, meron tayong power sa prayer. Amen po? Ang prayerless Christian ay powerless Christian. So, matik yun. Si Daniel, ano ginawa niya, di ba? Yan, yung peace of God, may experience ko pag nag-pray ka. Kaya nga, nakaka-amaze, though may malaking bagyo, may peace tayo. Amen? Yeah? Sabi nila, mag-church na kayo, mag-prepare na kayo, mga nagpapanik buying pa kasi daw malaondoy. Nalaondoy. Talagang ilang araw yun, weeks na walang kuryente, walang tubig. Naalala ko na, nag-iigib pa kami sa may, anong tawag doon? Yung after ng Bucor na gate sa MNHS. Doon ka na, sa best friend ni Joe, na Gabe. Nag-iigib kami doon sa poso nila. Kasi walang tubig eh. Pero salamat sa Panginoon, hindi nangyari na ulit yun. Sabi ko nga, Lord, we speak never again na magaganap pa yan dito sa Muntinlupa. Salamat sa Diyos. Diba? Meron kang peace na may experience kapag nag-pray ka na. Sabi nga si Daniel, nag-pray siya, and imagine, si Michael yung pinadala ng Diyos, di ba? And yung tinutukoy na Prince of Persia dyan, na pinigilan sila, si Satan mismo yun, di ba? Sabi nga sa Daniel, yung verse 12 to 13, sabi doon, then he said, don't be afraid, Daniel. Diba? Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. Ang galing, no? First day pala na nag-commit na si Daniel sa prayer, pinapunta na ng Diyos si Angel Michael, the archangel ng warring angel. Imagine. Kaya lang, yun nga, pinigilan kasi siya ni Satan, the Prince of Persia. Sa spirit realm, yung Prince of Persia, si Satan mismo yun. And it took him 21 days para makarating kay Daniel. Salamat sa Panginoon, sa time natin today, hindi na natin kailangan mag-wait ng ganun katagal. Kasi yung blood ni Jesus dumating na, tapos na sa cross. Nalinis na rin yung papuntang langit hanggang dito sa lupa. Nalinis na sa Hebrews chapter 10, nilinis na yung heavens by the precious blood of Jesus. So every time we pray, pinapakover natin ng blood ni Jesus yung mga answer sa prayers natin. Para pag binitbit at dinala ng mga anghel, makakarating sa atin. Amen po? Marireceive at marireceive natin. Gawin yung prayer yon. Lord, yung prayer, yung answer sa prayers ko, i-cover mo ng banal na dugo ni Jesus so that hindi siya marong address. Kasi yung blood ni Jesus, kung nalinis na yung daanan papunta sa'yo, hindi na aabutin katulad ni ni Michael. Ang tagal niya nakarating kay, it took him 21 days. Although, representation yun ng fasting din. Na si Daniel, nag-prayer and fasting siya for 21 days. So, no delicacies, wala yung mga sweets, wala rin siyang meats, wala rin bread eh. May ilang mga gulay lang, prutas, ganun. Pero more on tubig yung fasting niya dyan. And ganun kahalaga na merong prayer and fasting. So, kumbaga, sa atin din, makikita mo yung power ng prayer kapag nagpe-pray ka. The moment you begin to pray,
the enemy trembles. Naku po, eto na. Nagpe-pray na si Alpi. Yeah. Sa 1 John, sabi ni John na we destroyed the works, Jesus come to destroy the works of the enemy. So kung dumating si Jesus para awasakin ang gawa ng Diablo, dahil nasa atin si Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, we can also destroy the works of the enemy through our prayers or by our prayers. Amen? So kaya, sabi nga, and for 21 days, the prince of the kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels, came to help me, and I left him there with the prince of the kingdom of Persia. Ayan. So, clarification pala. Si Gabriel ang dumating, in-assist siya ni Michael during that 21 days. Anyway, next. Sabi nga, a prayerless believer is powerless. Sabi ko na pala yan. Number 2, when we worship. Ayaw ng Diablo na sumasamba ka sa Panginoon. Whenever we praise Him, ayaw na ayaw ng demonyo na tayo ay nagpupuri sa Kanya. Bakit? Because the moment we praise, ano nangyayari? Sabi ng Psalms 149, let the praises of God be in their mouths and a sharp sword in their hands. Nakakatawa yung part na yan. Yung papuri ng bibig natin ay nagkakos us to have a sharp sword sa ating kamay. Ibig sabihin, whenever we praise Him, whenever we worship God, nagiging weapon talaga natin literal. Literally, nagiging weapon of warfare or weapons of warfare natin yung kamay natin na may hawak na sandata. Imagine, umawit ka lang sa Panginoon na nanalo ka na sa battles mo. Kaya nga nung Sunday, nakakatawa yung sinabi ni Neng ni Nona, na malaki yung bagyo na paparating. Pero mas malaki yung Diyos natin. Na yung preparation natin, hindi lang, of course, nagpe-prepare tayo physically, but ang pinaka-best preparation natin is we praise God. Amen? Di ba, yung si Jehoshaphat, 3 malalaking kalaban yung meron siya, napaparating. Actually, nasa harapan niya na nga eh. Pero ang naging sandata niya, pagsamba sa Diyos. And that's why yun din yung mismong dapat ginagawa natin. Na whenever we worship, namamagnify ang Diyos. Pag sinabing magnify, lumalaki. Mas nagiging malaki ang Diyos. Nami-minimize, lumiliit yung kalaban. When we worship, it turns our spiritual battles into victories. Amen? When we worship, the devil cannot stand. Hindi makatayo yung Diablo. He trembles. Yung kay Jehoshaphat, imagine, the moment they began to sing and give praise, kung hindi sila nagsimula, hindi kikilos si Lord. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, Mount Seir to start fighting among themselves. So meaning to say, whenever we worship, dun sa situation mo, kung anumang klaseng sitwasyon o battles meron ka, the best weapon na meron ka, aside sa prayer, ay yung pagpupurit pagsamba natin sa Panginoon. Amen? And ayaw ng kaaway yon. So kaya, mapalad tayo na sumasamba sa Panginoon regardless kung ano yung situation natin. Amen? So the best pa rin na weapon yan. The best na comfort pa rin yan. Every time you praise, nagbabago yung atmosphere, nagbabago rin yung paligid mo, nagbabago yung mind mo, nagiging clear yung vision mo kasi nag-spend ka ng time sa Panginoon. Okay? Sabi nga, when you feel surrounded, start singing and the enemy will scatter. Amen? Pag feeling mo parang yung part na parang wala ka ng direksyon, parang ang clouded ng paligid, parang sobrang bigat na, nandyan na yung weight or yung bigat ng mga pagsubok ng buhay mo, start singing. Sabi nga ni James, is anyone among you happy? Let him sing praise. Sa James chapter 5. Bago niya sabihin yun, the prayer of a righteous man avails much. Kung ikaw ay masaya, umawit ka. Yeah. Kung masaya ka, is anyone among you happy? Let him sing praise. Pero kung hindi ka man masaya, pwede mo pa rin gawin yun. Amen? Kasi dun sa pag-awit mo o sa pagpupuri mo sa Panginoon, the enemy begin to tremble. Number 3, when we read and obey God's Word. Na ano nangyayari kapag after mo magpuri sa Panginoon o after mo magpray, ito na yung salita ng Diyos. When you read the Bible and obey it, hindi lang basa-basa, obey it. Ano nangyayari? Nagiging malinaw sa'yo kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Bakit daw? Bakit ayaw tayo pagbasahin ng Diablo ng Bible? Bakit ginagawa ng Diablo ang lahat ng distraction para di ka makapagbasa ng Bible? Either the Word of God, you know it by heart or by mind. Pero regardless of the case, anumang sitwasyon mo, pag binabasa mo ang salita ng Diyos, ano nangyayari? Na-expose yung kasinungalingan ng Diablo. Sabi nga,
paano daw maging Reformed Christian? Alam mo yung ibig sabihin Reformed Christian? Pag sinabing Reformed na Kristiyano, ibig sabihin, naintindihan mo na ngayon kung ano talaga yung Kristo, kung sino talaga yung Kristo na sinasamba mo o pinaglilingkuran mo o sinusundan mo. Pag sinabi mong na-reform ka, yung dating parang traditional ka lang, na ito yung kinalakayan ko, dito ako susunod, biglang na-reform ka kasi nabasa mo yung Bible. Yan, like nung nakaraan, no? Ayaw na ng dinedenay na ng Catholic, yung Pope ng Catholic. Dinedenay niya na hindi na kasali si Mary na as co-redeemer. Diba? Hindi na kasama sa salvation si Mary. Si Jesus lang ang nag-save. Ang tawag doon, reformation yun. Na-reform bigla yung Pope. And so kung siya yung Pope, susundin siya ng lahat ngayon ng Catholic. I don't know kung kaya talaga lang sundin yun. Sa dami ng taon, ilang generation ang lumipas, si Mary ay kasama sa redemption. Pero sa ngayon na sinabi yun ng Pope nila, if di sila susunod doon, sa Catholic, may highest authority talaga ang Pope. So pag sinabi ng Pope yun, dapat sumunod silang lahat. So meaning, na-reform yung na-reform yung Pope ng Catholic. Nagbabasa na sila ng Bible. The problem with people especially sa Catholic nga, dahil hindi sila nagbabasa lahat ng Bible, hindi nila alam totoo. The moment you begin to read your Bible, natatakot yung kaaway kasi may expose siya. Malalaman mo kung ano yung totoo. Malalaman mo kung talagang ano yung storya. Ano talaga yung sinabi ng Diyos. Makikilala mo kung sino siya. Bakit? The moment you read and obey the Word of God, ano nangyari? Nai-equip ka. At natututunan mong i-discern yung mga situations. Ibig sabihin ng discern or discernment, nalalaman mo yung mga bagay na galing sa Diyos at hindi galing sa Diyos. Hindi ka lang basta tumatalino, kundi mas lalo ka nagiging marunong lumaban sa kaaway, offensively, sa pamamagitan ng it is written. Amen? So parang hindi ka para maging talunan sa mga situation sa buhay kasi lagi kang merong bala. It is written. Kung paanong sinabi ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Man shall not live by bread alone, you shall only worship the Lord your God. You shall not test the Lord your God, as you shall only serve and worship the Lord your God. So, meaning to say, kung meron kang Word of God mismo, alam mo kung ano yung salita ng Diyos, you know it by heart, kaya mong i-recite yan, kaya mong i-memorize yan, at sinusunod mo yan, ano nangyayari sa atin? Nagiging mature ka. Kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible, doon tayo nagkakaroon ng immaturities. At actually, doon ka na nagiging light. Pag hindi yung light na liwanag, kundi mas nagiging magaan yung pagiging mo. Parang ang tawag doon, shallow Christian, yung nangyayari. Yung kumbaga parang sand na mabuhangin, mabilis lumubog. Kasi walang solid foundation. That is why we need the scripture as our sword, espada sa ating kamay. Amen? And sabi nga, man shall not live, or people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sabi ni Jesus. And also, put on sa helmet of salvation, and then take the sword of the Spirit, which is the Word of God. And the scripture is in your heart. Scripture in your heart is a sword in your hand. Amen? Ulit, the scripture in your heart is a sword in your hand. Pag nasa puso mo ang salita ng Diyos, meron kang espada sa kamay mo. Amen? So, una, when you pray. Second, when you worship. Third, when you read and obey the Word. Okay? Number 4. When we walk in unity and love. Ayan, napakaganda niyan. Galit ang kaaway kapag merong unity at may love sa church. Especially, personally, meron ka nun. You always want peace. Kaya ng prayer ni Jesus, di ba? Anyway, sabi ni Jesus, John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Malalaman nilang lahat na tagasunod kita kung meron kang pag-ibig para sa iba. Oftentimes, ang problem ng mga unbelievers, bakit ayaw nila maging Kristiyano o ayaw nila sa mga Christians? Kasi ang tingin madalas ng mga unbelievers sa mga Kristiyano, ipokrito. Hypocrites. Yun yung tingin sa atin eh. Parang magaling lang daw tayo sa words, but wala tayo sa actions. Again, ulitin natin Yung good works, sa mga unbelievers, yung good works, ine-expect nila yon.
mula sa mga believers. Ulitin ko sa evangelism, in order for you to win a soul sa Panginoon, ang unang ini-expect ng mga unbeliever ay yung good works mo. Ibig sabihin, yung actions mo towards them, ang ine-expect nila, perfect ka. Ine-expect nila mabait ka. The moment na hindi mo nila makita yun sa'yo, ang tingin na agad nila, ay ipokrito to. Okay? Nagigets nyo? That's why hindi sila maniwala sa sinasabi natin. Kasi ang tingin nila, ay ipokrito yan. Hindi naman totoo sa kanila yung sinasabi nila. So meaning, napakahalaga na yung pag-ibig at yung unity nasa atin. We want peace. We want to be united. We want to love one another. Dapat maging totoo yun, hindi lang sa words. You have to love not just in words, but in deeds, sabi ni Paul sa ibang taga-Epeso. So meaning, yung reality na talagang disciple ka ni Jesus, makikita yun sa actions mo. Kung talagang ikaw ay may pag-ibig ng Diyos na sinashare mo sa iba, you also want unity. Nakakatawa nga sa Bible school, may portion kasi doon na yung sa church history nga. Sinasabi natin, dapat ba maghiwalay o hindi ng church? Diba? Yung part na yun, tapos ang daming mga comments ng mga estudyante na hindi naman pala kailangan kung meron lang talagang pagkakaunawaan. Yun yung real problem ng mga churches today. Dahil nawawala yung kapayapaan, nawawala yung unity, nawawala yung love for one another, nade-destroy tuloy yung mga churches. Which is hindi naman dapat. Kung marunong lang umunawa yung mga tao. At malalaman nilang lahat na talagang disciple ka ni Jesus kung nakikita yung attitude na yun sa'yo. You love unity, you want to love one another. Lagi mo dapat ini-express yun through your actions. Dapat makita yun sa atin. Bakit daw? Because yung love is the true mark of discipleship. Sabi ni Jesus. It's a true mark na talagang totoo ka na disciple ng Jesus. Also, unity brings power and blessing. Amen? Pag may unity, may blessing. Pag may unity, may power and church. Especially, kahit individually, pag Kristiyano ka, pag meron kang, pag lagi kang for unity, gusto mo lagi magkaisa yung church, yung body of Christ, yung bawat isa. Ano nangyayari? Kitang-kita yung pagpapala ng Diyos. Kasi ibibilis talaga ng Panginoon. Okay? Now, sabi pa nga sa Psalms 133, how good, how wonderful and pleasant, and NLT pala to, it is when brothers live together in harmony or in unity. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Tapos yung, di ko rin pala nalagay, yung kasunod kasi yan tungkol sa anointing, na yung unity, katulad siya ng anointing na pinopour out sa ulo ni Aaron, pababa sa bird niya, hanggang sa dun sa pinakababa ng kanyang, ng garment niya. Meaning, ang united na church ay anointed na church. Makikita mong may anointing ang isang church, ang body of Christ kapag nandun yung unity. Pero pag walang unity, ayun, doon nasisira. Doon mo makikita, ay hindi totoo to. Wala talagang ka-power to. Okay? Sabi nga, the enemy loses ground when the church stands together. Amen? When we stand together, hinakanta na, you're my brother, you're my sister. When we stand together, wala magawa yung kaaway. Talo na siya kagad the moment we stand for unity. The moment we stand together, nasama-sama tayo, hindi. Hanggang makarating kami, makita namin na mukhaan si Lord. Mag-i-stay kami para sa Panginoon. Maglilingkod kami ng sama-sama sa Diyos. Di ba yun yung, although sinasabi lang natin siya na, hanggang langit na to pero nawa maging totoo yun. Di ba? Hanggang langit, magkikita-kita tayo. Okay? Although di naman talaga forever magkakasama tayo because some baka may tawagin sa ganitong lugar, some sa ibang bansa, some sa ganito and so on. Pero the point is, nawa, magkikita-kita tayo hanggang langit. Amen? Sabi pa nga, when you forgive, isa pa yan. Also, anyway, hindi ko pa sinasulat. Division is the devil's favorite weapon. Okay, totoo. Ang paboritong sandata ng demonyo, division talaga. Kaya pag nagkaroon ng division sa church, gawa ng diablo yun. Okay? Normal yun. Gawa talaga ng diablo ang division. Kaya nakakalungkot pag nagkaroon ng mga divisions. Kaya actually, hindi ako fan ng yung addition by division or multiplication by division ng church. So, kunyari, isang church, tapos na-divide, nahati sa gitna, tapos nagputap ng bagong church. Hindi ako fan ng ganon. Kaya nung nag-proper din ako, yun din yung, bago ako umalis ng main church before, sabi ko, hindi pwede na pag lumabas ako ng main, yung 70% ng attendance ng church members, sasama sa akin.
Kaya sabi ko, hindi, sige, hatiin natin sa yung hindi magiging halatang umalis ako. So during that time, kinuha lang natin 20% lang ata or 10% lang halos yung attendance. Kasi halos lahat nakatatay sa akin. Mga anak kasi, members kasi ng choir, hawak ko sa music team, tapos mga na-care group natin, and so on and so forth. So in short, parang kung lalabas ako noon, tapos isasama ko lahat ng younger tsaka yearn batch na yon na gusto sumama sa akin. Awkward. Kasi magiging divided talaga yung church. Kaya sabi ko, sige, exchange natin. Kunin lang natin yung older lang yun. Ilan lang kayo nun? Parang ilan ba tayo nun? 14, 15, gano'n lang. Tapos nagkaroon ng proper na hanggang sa ngayon. So, meaning, napakahalaga na we stand always for unity. Even sa church ng Sandalite ngayon, bilang bishop ng lahat, ng buong Sandalite, we always want unity. Nung nag-meeting kami ng mga pastors, pinakinggan natin isa-isa. Anong suggestions nyo? Anong gusto nyong sabihin? And so on. Gusto natin may boses lahat. Nais natin na mag-unite tayo. Lagi tayong mag-meet halfway. Hindi naman kami nagko-compromise. Praise God sa part na yun. Pero naman talaga tayong pinagkakaisahan palagi. Even dito sa church proper. Laging ganun din sa mga leaders. Laging nating pinagkakaisahan. Saan tayo magkakaisa? Doon tayo. Pero kung mag-aaway tayo dyan, tigilan na natin yan. Okay. Next, sabi nga, when we forgive, isa pa to. Isa pang kinagagalitan ng diablo. Pag tayo ay nagpapatawad. Sabi nga ni Paul, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Yung forgiveness, gigil na gigil ang kaaway pag pinili mo yan. Amen? Gusto mong maasar ang kaaway sa'yo? Magpatawad ka. Sabi nga, forgiveness shuts the door to bitterness. Amen? Para mawala ang bitterness, forgive. Gusto mo mawala yung galit mo? Magpatawad ka. Unforgiveness gives Satan a foothold. Yun, nangyayari talaga yun. Kaya sabi ni Paul, ang linaw na sinabi ni Paul dyan sa Ephesians, yung mga supporting verses niyan, surrounding pala, before and after verses niyan. Ang sabi ni Paul, do not let the sun go down na hindi ka nagpapatawad. Sabi, in your anger, do not sin. Tapos, wag mong iyaang lumubog ang araw na hindi ka nagpapatawad. And sabi niya, do not give place to the devil. Wag mo siya bibigyan ng lugar. Si Vlad Savchuk, meron siyang libro, Make the Devil Homeless. Gawin mo siyang homeless sa buhay mo. Wag mo siya lagyan ng foothold. Wag mo siya lagyan ng lugar sa buhay mo. Ano nangyayari? Isang bagay na laging ginagamit ng demonyo para magkaroon siya ng place sa buhay ng tao, sa puso ng tao, unforgiveness. Pag hindi ka nagpatawad, may bahay pa siya dyan sa puso mo. Pero the moment you forgive, nakas-out mo na siya. Okay? Sabi nga, Christ forgave us, and so we do the same. Sabi ni Paul, di ba? And sabi nga, 2 Corinthians 2:10, 11, when you forgive this man, I forgive him too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ's authority for your benefit. Diba? So kaya forgive. Pag pinatawad nyo na yun, pinatawad ko na rin sila. So forgive. Choose to forgive no matter what. Bakit daw? Forgiveness, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. Yan si Paul. Sabi niya, isa sa talagang ginagamit na instrumento o way ng akaaway ng demonyo para mag-away-away ang mga anak ng Diyos is yung magkimkim ng sama ng loob. Yung from anger to bitterness to resentments. So magkakaroon na unforgiveness. Kaya, ang sagot talaga doon, para maging malaya ka, forgive. You choose to forgive. No matter what. Kasi yan talaga ang number one ginagamit ng kaaway. Actually, pag pumunta kayo sa mga HBS, normally sa mga magulang, isa sa number one problem nila, unforgiveness. Yung mga bitter na mag-asawa, unforgiveness. Mga sama ng loob, yung mga matatanda. Usually, mga tumanda na kasi sobrang tagal na kinikimkim yung sama ng loob. May sama ng loob sa anak, may sama ng loob sa asawa, and so on. Ang worst tuloy nangyayari, tumatagal kasi nakikimkim nila yung resentments. So, napakahalaga ng forgiveness. When we forgive, the enemy hates it. Bakit daw? Forgiveness frees the heart and frustrates the enemy. So, pili ka. Magiging malaya ka at mapoprostrate yung kaaway, o ikaw yung mapoprostrate dahil di ka makapagpatawad. Pili ka lang. Next, ano pa? When we share the gospel, ayaw ng kaaway yun. The moment you share the gospel,
somebody will enter the kingdom of God. Di ba? Pag nag-share ka ng gospel, may makikinig, may matatanggap sa Panginoon, then magkakaroon ng ano, ang ganda ng kanta, ano? Hell lost another one, I am free. Yung sa, anong kanta yun? Yung, ano kanta yun? I thank God. Di ba? You pick me up, turn me around, set my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yung isang kaluluwa lang, sabi ni Jesus, isa lang isang kaluluwa lang ang bumalik sa Panginoon, mag-repent at tumalikod sa kasalanan niya at bumalik siya sa Panginoon. Libo-libong anghel na. So the moment you share the gospel, merong something sa demonyo, naku, nag-share na siya. Yan ang number one problem ng church today. Mga hindi nag-soul win. Okay? Hindi nag-share ng gospel. Sabi ni Jesus sa Mark 16:15, and He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Kanino kinaman? Kanino kinaman dyan? Sino kausap ni Jesus? Yung disciples. 11 na nga lang sila eh. Go into all the world. Preach the gospel to everyone. Kanino dapat ipahayag? Sa lahat. And sabi pa, Romans 1:16, sabi ni Paul, I am not ashamed of this gospel or this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believe, the Jew first and also the Gentiles. Napakahalaga ng bawat isa sa atin ay nagpapanalo pa rin ng kaluluwa hanggang ngayon. Amen po? Whether isang taon or once a year, imagine kung nakapanalo ka ng isa sa kada taon, ilang isa yon? Kunyari, let's say, nakasampung taon ka na kay Lord. Sa 10 taon, kada isang taon, may napapanalunan ka. May 10 ka na panalunan na. What if, kung naka 20 years ka na sa Panginoon, sa kada taon, may napanalunan ka isa. Nalagaan mo yung isang yon. Sa 20 years, may 20 kang naalagaan sa Panginoon. May 20 ka na nasyara ng gospel. So, bawat isa sa atin ay binigyan ng utos ni Jesus na gawin yan. Kung ikakahiya mo siya dito sa lupa, ikakahiya ka rin niya sa langit. So if you share the gospel dito sa lupa, hindi mo siya ikinahiya, ipaproklama ka niya sa langit din mismo. So the moment you share the gospel, ayaw ng diablo yun, naiinis siya doon. Sabi nga, be a light bearer in a dark world. Kaya nga tayo send the light we send the light. Kung nasaan ka, maging liwanag ka doon. Whether sa school, sa workplace mo, kung nasaan ka nilagay ng Panginoon, di ba? Evangelism empties hell and populates heaven. Nawa po, ipopulate natin yung langit sa pamamagitan ng pag-share ng gospel. Amen? We believe that the power of salvation ay nasaan? Nasa mabubuting balita. The gospel is the power of salvation. Yun yung point ni Paul. Kaya nga hindi na dapat tayo nag-share ng gospel ng yung may mga other methods pa. Alam nyo, sa panahon ngayon, you just share pure gospel. Pure gospel lang. Yung good news ng salvation. Na dapat silang mag-repent sa unbelief nila kay Jesus. Manampalataya sila kay Jesus para sa kaligtasan nila. At babaguhin sila ng Diyos. Diba? Yung kaligtasan na yon, yun yung number one na dapat maging priority ng lahat. Na i-work out natin. Work out your salvation with fear and trembling, sabi ni Paul. So next, number 7. Isa pa, na ayaw ng aaway, when we resist. When we resist the devil or the temptations ng kaaway. Again, humble yourselves before God, resist the devil, and He will flee from you. Without submitting to God, hindi ka makakapag-resist ng temptation. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. So, kanya-kanya tayong experiences, pero pare-parehas lang tayo ng level ng temptations. Pare-parehas lang actually. And God is faithful. He will not allow the temptations to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out or way of escape so that you can endure. Faithful ang Diyos sa bawat temptation natin. Meron tayong way of escape. Choice natin yon. Kung pipiliin mo yung way of escape ni Lord para makalabas ka doon. Or, piliin mong magstay doon. Kaya kung matalino ka, kung marunong ka,
pipiliin mo lagi yung faithfulness ni Lord na, Lord, sige, ito sa temptation na to, makaka-endure ako dito kasi kasama kita. And hanapin ko yung way of escape mo. Help me, Lord. Lagi naman ganun eh. Actually, pag may temptation, lagi mong prayer, help. Help me, Lord. Para makatakas ka doon. Okay? Sabi nga, the devil tempts to destroy, but resistance glorifies God. Amen? Yung temptation talaga, wawasakin yan. Di ba? Kanta kay Rami ng winasak na tahanan, kay Rami ng matang pinaluha, kay Rami ng pusong sinugatan. Yung tukso kasi talaga yun. Pero the moment you resist temptation, the moment you resist the enemy, the devil, it glorifies God. Naluluwalhati ang Diyos, napiplease si Lord. Kasi niresist mo. Pinili mong iwasan. Choice kasi talaga siya. Everything is a choice. When you resist, it glorifies God. Submission to God gives power to resist. Pag nag-submit ka na, ayun. The moment na dun sa temptation, nagdepende ka sa kapangyarihan ng Diyos to resist, mariresist mo siya. Pero pag dumepende ka sa sarili mo, asahan mo, laglag ka talaga. Hindi siya dapat yung katulad ng mga God's generals na nalaglag. Kailan ba yun? Nung Monday ata, nagpunta si Ate Beck sa bahay. Nadadalas nga punta niya dahil kigaya. Tapos may binabanggit siya na ang common denominator ng mga God's generals, kaya sila nagkaroon ng mga weaknesses. Kasi yung mga mission na ginagawa nila sa iba't ibang bansa, parang nasanay na sila na lagi silang nasa front. Nasanay sila na lagi silang nasa spotlight. Tapos pag uuwi sila sa mga local churches nila, hindi na sila ganun ka init. Parang kung hindi sila magpipreach dun sa local church nila at a-attend lang sila, parang wag na lang. So marami mga God's generals sila, malalaki talaga ginawa nila sa iba't ibang bansa. However, pagdating sa home church nila, sa local church nila, sa mga bansa nila, nagiging weak. Bakit? Maraming God's general, hindi nagsisimba. Pag wala silang gagawin dun sa church. And yun yung something na dapat na nag-reflect ako bigla. Kailan ba yung isang Sunday na nakapagsimba ako? Lagi ako yung nagpipreach eh. Di ba? Meron bang isang Sunday, itong taon, na nakinig lang ako? Alam niyo kung kailan? Nung absent ako at si Pastora Megs ang preacher. Sa bahay ako. May sakit ako. Nakikinig ako ng preaching. Straight. Mula nung nag-start siya, nanonood ako. Sabi ko, isang beses pa lang pala ako nakapagsimba. yun yung weakness ng maraming God's generals. Kasi si Pastor Hem naman, sabi niya sa akin, pre, may pahinga ka ba ng isang buwan? I mean, yung weekly, di ba? Every Sunday, nagpe-preach ka. Meron bang isang Sunday nagpe-preach ka? Isang Sunday hindi ka nagpe-preach. As in, attend ka lang, makikinig ka. Sabi ko, pre, wala eh. Kasi, yung fourth Sunday ko, nasa main ako eh. Nagpe-preach rin ako. Wala ako sa proper, pero nasa main ako, nagpe-preach pa rin ako. Kaya sabi niya, dapat meron kang pahinga. Dapat meron kang time na nagisimba ka lang. So, dati, naisip ko na yon, magsimba ako sa ibang church. Sa umaga dito, preaching ako nag-preach. Sa hapon, magisimba ako sa ibang church. Kaya lang hindi na afford. Parang plano ko nga before, mag-victory kami or mag-CCF kami. Wala lang, magisimba lang. Or somewhere dyan, kung saan church dyan. Para makasimba. Kasi somehow, maraming God's generals, kaya sila na-tempt, dahil naging lighter na lang yung kanilang pamumuhay, kapag wala silang gagawin sa church, hindi na sila atin. And looking sa mga situation sa mga nakalipas, oo nga, dapat talaga nakakapagsimba rin. Dapat talaga, regardless kung may gagawin ka o hindi, nandun ka. Regardless kung gaganap ka o hindi, sinisimba mo yung sarili mo. Pinipilit mo yung sarili mo na nandun ka. Maging present ka kasi sumasamba ka sa Diyos. You submit to the authority of the Lord and He will give you power to resist temptation. Ang problema, gaya ni Haring David, at one point, natalo niya si Goliath, at one point, natalo siya ng babae, si Bathsheba. Napatay niya yung higante, pero hindi niya napatay yung higante ng puso niya. Di ba? Napatay niya yung higante sa labas, pero yung higante sa loob, hindi niya napatay. Di ba? So kaya, at one point, dapat talaga, kung sana si Haring David
ay nasa gera, sa season ng gera, na ang mga hari ay nasa gera, baka walang Bathsheba. Di ba? Pero praise the Lord, nangyari man yon, ginamit pa rin ng Diyos, tinurn niya into grace yung situation, dinaanan ng bloodline pa rin si Bathsheba, papunta kay King Solomon, and so on. Okay? So kaya napakahalaga ng submission, humbleness, magpakumbaba ka pa rin palagi sa Panginoon. Submit yourself. Sabi nga, sabi nga, every no to sin is a yes to Jesus. Amen? Number 8, malapit na. When we walk in humility. Yan. Bakit natin ine-emphasize yung paglakad mo ng humility or ng humble? Bakit daw? Kasi number 1 na naging kasalanan sa Bible, ano? Pride. Diba? Kaya sabi ni Peter, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. Yung humility, ginawang damit. Ginawang bihis, sabi ni Peter. Ibihis nyo yung humility. Bakit? Sabi niya, as you relate to one another, or as you deal with one another, as you communicate, or as you commune with one another. Sabi nga, for God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya ang paglakad ng mapagpakumbaba, ng humble ka, nagpapakumbaba ka palagi, ayaw ng kaaway yun. Bakit? Siya yung number 1 na pride eh. Siya yung number 1 na nagpasimulo talaga ng pride na kasalanan. And that is why every time na yumayabang tayo, dun ka titirahin ng kaaway. Bakit? Sabi ni King Solomon sa Proverbs, pride goeth before destruction. King James. Anong resulta pag nagka-pride ka? Destruction. Sabi ng science, everything goes up, must come down. So lahat na nagmamataas, sabi ni Jesus, binababa ng Diyos. So kaya napakahalaga ng humility, maging mapagpakumbaba. Sabi pa niya sa Philippians 2, don't be selfish. Don't try to impress others, but be humble, thinking of others as better than yourselves. Lagi niyo tatandaan, meron palaging mas magaling sa'yo. Okay? Hindi ikaw yung laging magaling. Meron palaging mas magaling sa'yo. Di ba? Sabi ko nga, sa aming mga pastors nga, pag nag-uwantuhan kami, alam namin yung kanya-kanyang weakness namin, pero alam din namin yung kanya-kanyang strength. Pero hindi kami para magpayabangan or magkompetisyon. Alam namin i-honor, i-respeto yung bawat isa. Why? Kasi may kanya-kanyang gifts na binigay ang Panginoon sa bawat ministries na pinahawak sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, kung tatanungin ako, sino mas magaling sa amin ni Pastor Dan magturo? Siya. Mas magaling magturo si Pastor Dan. Lalo sa mga, church history, theology, mas mahusay sa akin yun. Si Pastor Hem, mas magaling mag-preach sa akin yun. Aminado ako doon. Bakit? Pag pinapakinggan ko yung preaching ni Pastor Hem, nakakatuwa pakinggan. Meron siyang mga punches na hindi ko nagagawa. Bakit? Alam natin, may kanya-kanya kasing gift. Alam naman nila, pagdating sa pagpupurit sa samba sa Panginoon, doon naman ako may strength. Pero regardless of the case, hindi para siya, lagi yung ilalagay yan sa mga puso nyo. Laging may mas better sa'yo. Kaya huwag ka magmamalaki. Again, like yung sinabi ko nung Sunday, kayang-kaya kang palitan ng Diyos pag nagmalaki ka. Kaya again, be humble at all times. Amen? Sabi nga, pride causes Lucifer to fall. Tama? Yeah? Dahil sa pride niya, pagsak. I saw Satan fall like lightning. Ang bilis. Ano pa? Humility invites God's grace and protection. Kaya nga yung prayer na, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Yung answer ng Diyos sa biyaya, answer ng Diyos sa protection, yung answer ng Diyos sa healing, nandoon kapag may humility. Humble themselves. Kaya nung nag-pray tayo lahat, sama-sama, praise God. Diba kaya sabi ko nung Sunday, luhod tayo lahat sa conclusion, di ba? Magpakumbaba tayo sa Diyos. Sa dami na nagpakumbaba in the Old Testament, sa New Testament, humiling sa Panginoon ng answer. Praise God, tinugon tayo ng Diyos. Amen? And sabi nga, the humble heart is unshakable before God. Amen? Pag humble yung puso mo, unshakable yan sa presence of the Lord. Sabi nga, stay low before God and He will lift you up above the enemy.
Amen? Gusto mo mas lalong mas pataas sa kaaway? Yan, be humble. Amen? Number 9, when we trust God in trials, sa pa yan. Isa pang ayaw ng kaaway, na dun sa problema mo, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Kasi yun yung number 1 na pang-inis ng demonyo kay Job nung siya ay nasa sufferings. Sumpain mo na kasi yung Diyos. Magalit ka na sa Diyos. Mainis ka na sa Kanya. Sisihin mo na yung Diyos kasi may problema ka o tayong pagsubok. Pero once you still trust in the Lord sa situation mo, doon naiinis ang kaaway sa atin. Sabi nga ni Job, God might kill me, but I have no other hope. I am going to argue my case with Him. Diba? Kahit patayin mo ng Diyos, sa Kanya pa rin ako nagtitiwala. Sa Kanya pa rin ako may pag-asa. Amen? Kaya nating magtiwala sa mga bagay, mas dapat kaya mo magtiwala sa Diyos. Amen po? Habang nakikita ko nga yung mga balita ngayon madidismaya ka talaga. Madidismaya ka na yung mismong presidente ng bansa natin. Hindi alam ko ano yung nangyayari sa bansa natin. Parang wala talagang direksyon yung bansang Pilipinas sa presidente natin. Kaya magtitiwala ka na lang sa Diyos. Na Lord, Ikaw na lang talagang may kayang gumawa ng miracle na magkaroon pa ng kaayusan tong bansang to. And yung sinasabi ng lahat na yung 2025 budget is the worst budget of all. Grabe, no? The most corrupt budget sa buong history ng Pilipinas. 2025 budget. And sabi ko, Lord, nakakadismaya tong lahat ng mga nangyayari sa bansa namin. Yung mga, like kunyari, si Bato, si General Bato dati, di ba? May warrant daw siya. Yung mga nag-post sa social media na ng threat sa presidente, napapakulong kagad. Yung hearing na yan, ilang buwan na. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. So, kitang-kita mo yung wickedness sa justice system ng Pilipinas. And kung hindi magigising ang mga nasa leadership ng bansa natin, marami pang pagpalo ang gagawin ng Diyos sa bansa natin. That's why we need to really, pray and pray. And sa ganitong sitwasyon, the best pa rin magtiwala sa Diyos. Punta ka sa pinakagitna ng Bible, Psalms 118. It is better to put your trust in the Lord than to put confidence in men. It's better to put your trust in the Lord than to put your trust in the government officials. Yung princess na tinatawag doon. Iba pa rin pag nagtiwala ka sa Panginoon. Amen? And sabi nga, and we know, bakit? When you trust in the Lord, we know that all things work together for our good. Amen? For our good, gagawin ng Panginoon yan because we love Him and we're called according to His purpose. Sabi nga, faith that survives fire terrifies hell. Amen? Ang totoong faith, dumaan sa apoy. Pag yung faith mo di dumaan sa apoy, hindi yung totoo. Pag dumaan ka na sa apoy, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, totoong faith yan. Pero yung pananampalataya mo sa simula, nung pinadaan ka sa pagsubok, nawala, hindi totoo. Amen? A faith that is trialed by fire is a genuine faith. Amen? Next, last, when we give thanks. Ayan, gratitude. Pinakaayaw ng kaaway na ginagawa natin, yung nagpapasalamat ka pa rin despite ng sitwasyon. Di ba? Ano nangyayari pag nag-give thanks? Sabi ng Bible, be thankful in all, circumstances. Sa bawat sitwasyon, anong nangyayari, anong condition mo, be thankful. Bakit? Gratitude is the atmosphere of victory. Amen? Yung pusong mapagpasalamat, atmosphere ng victory yun. Bakit daw? Kasi ang mga tao nagpapasalamat sa Diyos, sila yung naka-experience ng victory. So kahit hindi pa tapos yung battle, nagpapasalamat ka na, dinedeclare mo na yung victory mo. Amen? Ano ba? Thanksgiving keeps the heart focused on God's goodness. Amen? Pag nagpapasalamat ka sa Diyos, nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, may gagawin siyang mabuti. Kahit ano pang sitwasyon ko ngayon. Complaining fuels darkness, but gratitude brings light. Tama? Pag nagreklamo ka, wala, mas lalo lang nakatutuwa ang diablo. But when you praise God, when you thank Him, mas lalo nagliliwanag yung buhay natin. And yun naman ang command sa atin, enter His gates with thanksgiving, and to His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Hindi pwedeng mawala yung pagpupuri sa Diyos sa pagpapasalamat sa Kanya.
Makakapagpuri ka sa Diyos when you begin to thank Him. Amen? Pag nagpasalamat ka na, doon lang natin makikita talaga na merong nabuting gagawin ng Diyos sa atin. Because thanksgiving magnifies God's goodness. Okay? Thanksgiving magnifies God's goodness. Amen? Wala na sa note ko yun. Anyway, a thankful Christian is a powerful Christian. Just like a prayerful Christian is a powerful Christian, a thankful Christian is a powerful Christian. Amen? Kung thankful ka palagi, powerful ka. Bakit? Ano mang sitwasyon mo, kaya mo magpasalamat sa Diyos. In closing, sabi nga, the devil hates when you pray in faith, when we worship in truth, when we walk in love, when we live by the word, when you forgive, when you resist sin, when you stay humble, when you share the gospel, and when you trust in trials, and when you give thanks. Amen? Ayaw ng kaawayan. Pero each of these acts declares Christ's victory and the devil's defeat. Amen? Bawat isa na ginagawa mo sa 10 na yan, dinideklara mo yung tagumpay sa Panginoon. And always remember, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Laging greater pa rin ang Diyos. Sabi ko nga sa Bible study ko, sabi ko, wag po kayong mag-alala sa mga atake ng kaaway kasi may pinapakita sa akin yung CCTV, may mga parang images na gumagalaw-galaw. Natatakot daw sila kasi parang inaatake yung buhay nila. Sabi ko, wag po kayong matakot sa mga yan. Greater is He that is in you, that is neither is in the world. Amen? Parang kung paano pinag-pray ni Elisha, Lord, let them see. Let him see yung servant niya. Nakita niya yung, ang ganda nun sa Superbook, ayaw ko napanood niyo yun. Pinakita yung chariots, yung armies of the living God. Napakaganda tingnan. Na bumulag sa lahat ng mga kalaban nila. And doon yung makikita na talagang greater pa rin ang Panginoon talaga. Our God is greater. Amen? He's greater than all. Let's pray. Father, we thank you po sa mensahe mo. And Lord, right now, we need you sa buhay namin. We want you. At hiniling namin, Panginoon, at tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magawa po ang mga spiritual disciplines na ito so that the enemy will tremble every time we begin to pray, we begin to praise you, Lord. Even sa mga situation namin, kaya pa rin namin magtiwala at pagpasalamat sa iyo, Panginoon. Help us to trust in your words, meditating upon it and studying it day and night, Lord. We pray, Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon, to really trust in you, to hope in you, to put our hope always in you. Salamat, Panginoon, dahil anuman ang sitwasyon sa aming buhay, may mga nagalit man or nagkagalitan namin, nakasamaan ng loob, help us to always choose to forgive you, them, just as you forgive us in Christ Jesus. And Father, I pray na tulungan niyo kami, Panginoon, to have the power to resist the enemy, to resist the temptations in our lives. Help us, Lord, na magtiwala sa iyo sa lahat ng oras, to depend on your strength, not on our own, Lord, because when we trust on ourselves, Lord, alam naming mahina kami, but in you, Lord, we are strong in your strength, Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na laging dumepende at magtiwala sa iyo. Help us, Lord, to always humble ourselves before your presence. Lagi kami magpakumbaba, Panginoon, and always to keep the unity in the band of peace, Lord, to always walk in unity and to love one another just as you love us, Lord, in Christ Jesus. Kaya naman, Ama, dinideklara namin, Panginoon, that you help us to live like Jesus in this world so that whenever we see you, Lord, ay hindi kami mahihiya. We will never be ashamed to see you face to face because we have this confidence na kami ay nabuhay na kagaya ni Jesus. Kaya Lord, turuan mo kami maging faithful until the very end. And Father, I pray na sa lahat na nakinig ng iyong mga salita ngayon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-apply namin ito sa pang-araw-araw namin. Tulungan mo kami na maglaan ng oras para lalong lumago ang aming spiritual na buhay sa iyo. I pray, Father, for your help sa bawat isa. Holy Spirit, be our helper as we submit our lives and sa authority ni Jesus Christ. Patuloy niyo kami tulungan, Panginoon, na mag-share din ng mabuting balita mo ng kaligtasan sa mga tao. So that hindi lang kami magkaroon ng salvation, but magsimula ito sa amin, patungo sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga pamilya, mga katrabaho at kaklase. Lord, I pray na bigyan mo kami, Panginoon, ng great boldness from the Holy Spirit to preach your word in and out of season, Lord. At patuloy na magstay kami, Panginoon. Mag-abide kami sa presensya mo, Panginoon, sapagkat walang fruitfulness apart from you, Lord. Wala kami magagawa kung wala kami sa inyo.
Kaya naman tulungan mo kami magstay, to abide in your presence always, Lord, to begin our day and end our day with you alone. Always, Lord, maging mapagpasalamat din kami, Panginoon, to have a heart of gratitude, Panginoon, sa lahat ng oras. Lagi kami magpasalamat sa inyo, Panginoon. We always ask, Lord, na yung grace mo po, Lord, ay lalo mag-abound sa aming mga buhay. Forgive us also sa mga times na nalahulog kami or mga dadapa kami or nakagawa kami ng mga bagay na nakakasakit sa puso mo. And Lord, I pray for the blood of Jesus to cleanse us and forgive us from all our sins, Lord, and cleanse us from all our unrighteousness. Salamat din, Lord, sa gabing ito. Pagpalain mo po lahat ng papanalangin din namin, Lord. I pray for your love to abound sa aming buhay, Panginoon. For the peace of God to guard our hearts and minds and for the joy of the Lord to be our strength all the time, Panginoon. Salamat po, Panginoon, because there's always joy in your presence sa banal na Espiritu. Kaya Lord, maraming salamat po sa gabing ito. I-bless mo rin, Lord, ang mga nasa online, mga nakinig, Lord. I pray that you'll extend your hands to them and provide for them. At salamat din, Panginoon, sa natapos na bagyo. Yung nakaraang bagyo, Panginoon, salamat sa pag-iingat mo. Especially, Panginoon, dito sa amin. And salamat, Lord, patuloy mo ring ingatan pa, Panginoon, ang lahat ng mga nasalanta. Lord, I pray na makabangon po sila, Panginoon. Mahabag ka rin at patawarin mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa lahat ng mga kasalanan nito, Panginoon. I pray, Lord, we pray, pinagkakaisa namin, Lord, na may pag-asa pa rin sa inyo. We put our trust and hope in you alone. Ikaw po ang may kayang gawin, Panginoon, na maayos, mabago, at tumaas muli, Panginoon, ang ekonomiya ng Pilipinas. Lord, either you change them or remove them, Lord, yung mga nasa leaders po ng aming bansa. So that magkaroon po ng kaayusan ang leadership ng aming bansa sa government namin in Jesus' name. We pray, Lord, for the righteous justice, Lord, ay patuloy na mag-reign po yung righteousness mo, Lord, ay mag-reign dito sa bansang Pilipinas. Lord, we pray na bagabagin mo po ang mga puso ng mga gumawa ng mga korupsyon, mga kasalanan, Panginoon. Magkaroon sila ng true repentance, genuine repentance sa kanilang puso, Lord, so that they will return to you, Lord, at magkaroon sila, Panginoon, totoong pagbabagong puso at pagbabagong isip, Panginoon, para magkaroon ng kaayusan ng aming bansa, Lord. Babalik din po ang lahat ng mga ninakaw, ng mga salapi, mga budget, Lord, sa bansang Pilipinas, na mga lahat ng mga nag-corrupt nito sa pangalan ni Jesus, Lord. Bagabagin mo sila, Lord. I pray na ikaw po, Panginoon, na magbigay kunin mo po yung mga attention nila sa pangalan ni Jesus so that they will return to you, Lord, and they will also return. Kung paano mo, Lord, binago si Zacchaeus, Lord, na 4 times siyang binalik yung mga ninakaw niya sa mga tao, Lord. Lord, I pray, gawin mo rin ito, Panginoon, sa lahat ng mga politiko or mga congressman, Panginoon, or mga nasa Senate pa, even ang mga nasa yung presidente o kahit vice president pa, Panginoon, kahit sino pang mga contractors, Lord, yung mga nagkaroon ng mga corruption sa bawat departments ng aming bansa, Panginoon. We are declaring, Lord, bigyan mo sila ng puso na kagaya ni Zacchaeus, Lord, na nagkaroon ng pagbabagong buhay, Panginoon, at binalik ng 4 times ang lahat-lahat ng kanilang mga ninakaw, Panginoon. Lord, kaya mo pong gawin ito. Nagtitiwala kami, Panginoon. You have done it before. You are able to do it again in Jesus' name. Kaya, Lord, pinagpapasalamat po namin na meron pa rin pag-asa. Lord, huwag mo pong tapusin ang taong ito, Panginoon, na walang breakthrough na nagaganap sa bansang Pilipinas, Lord. I pray, pinagkakaisahan po namin lahat, Lord, na magkaroon po ng breakthrough ang Pilipinas, na makalaya, Panginoon, sa lahat ng uri ng korupsyon, immorality, even, Lord, mga adultery and idolatry at lahat-lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan ng bansang ito, Panginoon. Lord, hinihingi namin ito ng tawad mula Luzon, Visayas, at Mindanao, mula Apare hanggang Hulo, Panginoon, in every islands, Lord, ng aming bansa. Patawarin mo po ang aming bansa sa lahat ng kasalanan nito. And we pray, Lord, that you'll be gracious to the Philippines, Lord. At even yung mga Pilipino, Panginoon, patuloy mo pong kahabagan at patawarin, Lord. And even yung body of Christ, Lord, sa bansang Pilipinas ay magkaisa na para magkaroon, Panginoon, ng effort na i-win ang bansang Pilipinas at makabalik kaming lahat sa inyo sa pangalan ni Jesus, Lord. Even, Lord, lahat ng uri at klase ng religion sa bansang ito, Panginoon, ay i-correct mo po sa pangalan ni Jesus, Lord, na ang bansang Pilipinas ay magkakaisa, na ang paniniwala, Lord, at ang aming tunay na Panginoon at tagapagligtas ay aming Panginoong Jesus at wala nang iba. For there's no other name written in heaven na pwede kami maligtas kundi sa pangalan lang ni Jesus. Kaya, Lord, I pray that Jesus Christ will reign in this nation, that Jesus Christ will be the Lord of this nation in the name of Jesus. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa na naglagak ng oras sa gabing ito. Patuloy na pagpalain mo rin, Lord, mga nasa online,
mga naglaan ng oras ngayon to listen to your words and to pray, Lord. I pray na i-reach mo rin sila, Panginoon, at sagutin ang kanilang mga personal prayers sa pangalan ni Jesus, Lord. Maraming salamat po sa biyaya mo at maganap ang iyong mabuti kaya at lubos mong kalooban sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shalom, shalom. Prayer partner. Hanap tayo ng mga partners.